So, continue natin class yung activity number 2, no? So, for activity number 1, so, yung last natin ay yung table classes, ano? So, nagawa na natin yung activity number 1. So, proceed na tayo dito sa activity number 2. So, blanco pa siya. Okay. So, set natin ulit yung mga kakailanganin natin. Siguro, punta na lang kayo dun ulit sa folder natin. So, from activity 1, so, kopyahin natin itong tatlong folders na to para ma-set na natin yung activity number 2. Then, dito sa activity na to, gagamit tayo ng image. So, create ka lang ng image folder dyan or pick folder na lang. Okay. Pick. Then, maglagay kayo rito ng any image na gusto ninyo. Okay? So, siguro sa akin, ito na lang. Yung profile pic ko dito. Lagay ko na lang siya rito. Okay? So, ayan na. So, for activity number 2, so, kailangan may CSS, font, and JS folder pa rin tayo from activity 1. Then, yung pic folder, just put any picture, no? Isa lang, pwede na yan. Then, open natin tong index file. So, open muna pala natin yung unang index file natin. Okay, kasi may kokopyahin tayo. Okay, IT Elective 2. So, ito yung index. Then, open natin yung index dun sa activity 2. So, ito yung blanco. So, copy nyo lang to. So, para hindi na tayo mag-type. Copy. Then, yan. So, para connected ulit tayo dun sa jQuery at sa Bootstrap. So, for activity number 2, start tayo with image. So, lagay muna tayo ng divider. Okay. Then, lagay tayo ng class. So, gamitin natin yung container fluid. Then, let's start na mag-insert dito ng ordinary image. Ano? Image, then, pangalan ng folder. studpic.jpg. So, ito yung picture na nakalagay dun sa pic folder ko. Then, let's try. So, ito yung ordinary image or picture without any class. Okay. So, copy ko na lang. So, yung first class natin. So, lagay tayo rito ng class equals double quote. So, ito yung class name na meron kay Bootstrap, img. Then, lagay natin is rounded. Okay. Refresh. So, yan. So, yung difference, kung mapapansin yung class, tinanggal niya yung pinaka-kanto. So, rounded siya. Ayan, compare dito sa original. Okay. So, next, copy natin. Then, lagay tayo ng img circle. So, ganyan kadali gumamit ng class, ano? So, ayun, naka-circle na siya. So, ina-apply lang natin yung mga classes. Ayan. Next, another class. So, next is yung thumbnail. Okay. So, ayan. So, mapapansin mo, nagkaroon siya ng border. Ayan, yung kulay white border. So, ayan yung available class for image. For next class, explore naman natin yung button. So, create muna tayo rito ng space. So, line break. Then, create tayo ng line ulit para ma-separate natin. Then, create muna tayo rito ng another divider or div tag. Then, okay.
gawa tayo ng container. Class container fluid ulit. Container fluid. Then, lagay tayo ng button. So, ito yung ordinary button without any class. Okay. Lagay natin dito. For example, click me. So, save natin. Then, check natin. So, ito na. No? Ito yung ordinary button without any bootstrap. Okay. So, lagyan natin. So, tayo ng class equals btn. So, mapapansin nyo, no? Yung kadalasan ng mga class name, madali siyang intindihan. For example, btn. So, understandable na siya ay for the button. Okay. So, refresh. So, tingnan nyo mabuti. So, ayun. So, nabago na siya. So, ito yung button with class. Pero wala siyang properties or attributes pa, no? So, try natin ganito. So, another class. So, btn default. Yan. Save, then refresh. So, ayun. So, ito na yung button with default na class. So, para siyang nag-hover na siya, no? From white, tapos nagiging gray. Okay. So, copy natin. So, explore pa natin yung iba. So, just simply copy na lang. Okay. So, 2. So, yan. So, oops. So, lagay natin primary. Instead na default, lagay natin primary. Primary. Then, ito ay info. So, try natin yan. So, dito sa example natin, meron na tayong dalawang class na inilagay. Okay. So, ayun. So, primary and info. Okay. Then, lagay pa tayo. So, dalawa. Okay. So, try naman natin maglagay ng okay. Oops. btn okay. Okay, oops. Success. And then, lagay natin dito warning. Yan. Success and warning. Save. Then, check. So, yan na. Yan na yung mga classes natin, ano. So, meron pa ba? So, dagdagan pa natin. So, lagay natin yung try natin ganito. Copy. Then, paste. Oops. Okay. Yan. So, lagay natin. Okay. So, danger. Yan. Save. Refresh. So, yan na yung mga classes natin for the button. Okay, meron pa ba? So, dagdagan pa natin. So, try natin yung sa info. Medyo baguhin natin dito. So, dagdagan na lang natin. So, dun sa info, lagyan natin ng btn. So, LG. So, tingnan natin. Refresh. Ayun. So, pansin nyo, no? So, pwede natin siyang i-resize. Then, so, yung next, yung success, gawin natin btn, try natin MD. So, actually, class yung MD medium. So, yun naman din yung default. Okay. So, try natin dito sa primary btn
XS. So, tingnan natin. For the extra small, so, yun. Diba? Then, try natin yung danger. Dagdagan pa natin to. BTN SM. So, okay. Try natin. Ayun. So, small. So, yung MD, yun yung actually nga default natin. Okay. So, pwede natin siyang i-resize, no? Kasi mayroong classes na available to resize natin yung mga button natin. Okay? So, another. So, copy natin to. So, tigay natin dito. So, next is yung lagay natin yung so, ito. Okay. Try natin to. Link. Save. Ayun. Okay, so ginawa niyang ordinary click yung button, ano. So wala siyang color, no. Just simply a link. Ayan. Then another. So lagyan natin ng BTN instead na small. Gawin natin black. Ayan. Save. Tingnan natin. Ayun. Okay. So, pag ginamitan mo siya nung black, kung mapapansin mo, no, sasakupin na niya. So, yung pinaka-container. So, kung ano yung size ng container or kung nasa box siya, susundan niya yung width nun. Okay. So, ito yung black. Okay. So, another. Then, try naman natin tanggalin natin to. Disable. So, tingnan natin. Save. Then, refresh. So, ayun. Okay. Oops. Tingnan natin. Lagyan natin ng D. Ayan. So, kulangan tayo. Disabled. Ayun. Okay. So, mapapansin nyo pagka talaga mali yung misspelled yung inyong class, hindi siya gagana. Kasi kanina, wala akong D, no? So, hindi siya nag-work. So, ito, meron na siyang D. So, disabled. Mapapansin nyo, no? Hindi na siya makiklik. Okay? Like dun sa iba, clickable siya. Okay? So, ayan. So, kung gusto mong i-disable yung button, so, pwede mong gawin yan using disabled class. Okay? Ayan. So, hindi na siya nakiklik. Okay? So, next, copy ulit natin. So, try naman natin yung active. Okay? So, disabled, active naman. So, try nga natin. So, paano na ba yung sa active? So, ayan. So, yung sa active, tingnan nyo yung color niya, no? So, mas dark. Okay? Yung color niya kapag naka-active. Okay? So, yan yung mga available na classes na meron kay Bootstrap for the button. Siguro kung may nakalimutan pa ako sa mga susunod na video, idagdag natin. Okay? So, continue lang tayo doon sa ating activity na continue natin clash yung button. So, this time, turo ko naman sa inyo yung how to group yung mga buttons using Bootstrap classes. Okay? So, lagay ulit ako dito ng div tag. Okay. So, another div. Okay. Then, ordinary button. So, button. Then, close natin yung button. Okay. Then, lagay tayo ng info. For example, home. Okay. Save. Then, refresh natin. Okay. So, ito na yung ordinary button natin without CSS.
So, gawin natin, lagay pa tayo ng class dito sa pinaka, para mag-group natin siya. Class equals double quote btn, then make it a group. Ayan. Then, lagyan din natin to ng class. So, btn. So, nagawa na natin yung kanina. Then, btn, for example, anong attributes? So, info. Ayan. Okay. Class name. Ayan. Then, save. Refresh. Okay, so ito na yung button natin na naka-group. So, copy na lang natin to. Then, lagyan natin dito. 2, 3, 4. For example, home, about us, then contact us, so product. Ayan. Products. So, yan yung group, no? Save natin. So, ayan. Kung mapapansin yung class, magkakadikit sila. So, unlike dito sa isa, hindi siya nakagroup. But dito, so, nasa iisang row lang sila at the same time magkadikit. So, ito yung gamit nung button group. Okay, so ito naman ay naituro ko na kanina yung attributes. So, groupings, naka-groupings yung mga buttons. So, ito yung output niya. Okay, so next, kopyahin na lang ulit natin to. So, itong part na to, copy. Okay, so paste ko na dito sa baba. Okay. Then, dagdagan natin another class. So, lagyan nyo lang class ng vertical. Ayan. Save. Then, refresh. So, of course, vertical. Ayan, patayo siya. Pero naka-group. So, yung default natin ito. Using button group, no? Tapos, ito yung naka-vertical. So, ito na yung pwede mong gamitin for your navigator. Okay? So, another button group pa tayo. So, create ulit tayo ng div tag. So, oops. Div, open, and close natin yung div. Okay. Then, lagay tayo class ng another divider pa sa loob. Okay. So, ayan. Then, lagay tayo ng button. Okay. So, default button. Okay. Ayan. So, lagay tayo ng class dito sa pinaka main div natin. Class equal. So, lagay natin btn group. Then, another class ulit. So, btn dash group. Okay. Justified. Yan. Then, another class ulit dito sa next div natin. So, lagay lang natin btn group. Okay. Then, lagay natin to ng attributes, no? So, lagay natin for example, button class equals ibahin naman natin yung attributes natin, btn let's try success. So, yan. Then, lagay natin is home. Okay. So, copy natin. So, oops, naputol. So, tingnan muna natin yung output niya. Okay. 2, 3, 4. So, save. So, let's see kung ano yung itsura niya. So, ayun. So, ginawa niya, no, naka-group siya, pero naka-ano siya, no,
sinakop niya lahat. Okay? Pero hindi yan yung gusto kong papansin sa inyo. So, baguhin natin to. Okay. Okay. So, try natin. Ganito, no? I-copy natin itong button group div. So, for home. So, copy natin. Copy. So, 2, 3. So, 4 times. Okay. So, ayusin lang natin. Okay, yan. So, yan. So, nasa loob tayo ng button group. Then, another class which is button group justified. Then, naglagay tayo ng div group ulit. Then, inulit lang natin with properties nung success. So, home. Ibahin natin to. About us. Then, contact us. Then, the products. Oops. Yan. So, check natin kung ano yung itsura niya. Pansinin natin kung ano yung class na nangyari. Ayun. So, kung mapapansin nyo class, nandun lang siya sa isang row. Then, kung mapapansin nyo yung size of the button, pare-pares lang. So, actually, ito ay nakadepende no, sa size nung layout mo. So, for example, ito. Diba? So, nag-ano siya, umaayon siya. So, kung malumiit yung screen mo, yan. Kung sagad na yan, bababa lang yan. Okay, so, yan. Okay. So, yan yung gamit nitong button group, tapos nilagyan mo pa siya ng combination ng another class. Then, sa loob, pinasok mo pa siya sa divider with button group class. Then, ito yung attributes. So, ito yung output nun. So, equal yung button. Then, depende rin yun sa container mo. So, kung i-resize mo siya, papalaki, papaliit. So, aayon lang yung button group natin. Okay? So, continue lang tayo for the activity number. Continue natin class yung activity number 2. So, siguro dito na lang sa taas. Ano? Okay. So, create tayo rito ng HR. So, separate natin. Then, create tayo ng break line. Siguro mga 2 break line na gawin natin. Ayan. Okay. So, gawa naman tayo class ng drop-down menu. So, usually yung drop-down menu kasi applicable siya if marami ka ng menus doon sa page mo, then gusto mo makatipid ng space, ano? So, start natin with creating new divider. So, pasok pa rin natin siya sa container. Oops. So, yung kakalimutan yung mga closing tag ninyo class, no? Possible kasi kayong possible na hindi gumana kasi yung mga bootstrap natin if nakakalimutan yung mag-close ng mga elements. Okay. So, start natin with creating new container, no? So, the div class equals container fluid. Okay. Then, next, create tayo ng another divider. So ito na yung i-group na natin or gagawa na tayo ng drop down. Then, sa divider, lagay tayo ng another class which is yung drop down. Okay. Then, yung pinaka main natin dun sa drop down, of course, gawa tayo ng button. So, for example, lagay tayo rito ng college. Ayan. Then, apply tayo ng class. Class equals double quote btn. Btn, yung properties na gamitin na lang natin is primary. Okay. Then, another class which is yung drop down toggle. Okay. Then,
lagay tayo class nitong data toggle, no? So data toggle equals drop down. Yan. Okay. Then dito sa baba, so dito natin ilalagay yung menu natin. So save muna natin, then let's check. So ito na, no. So once na nag-click tayo ng college, so dapat meron tayong di-display dito. So balik ulit tayo dito. So ang gagamitin natin dyan, class, yung pinaka content natin is gumamit kayo ng UL, okay, or unordered list. Okay, then UL. So lagay tayo ng tatlong list. So LI, then lagay tayo ng href. href equals double quote. So number sign na lang muna, no? Wala pa naman tayong ilalagay na, hindi pa naman tayo mag-navigate. Then lagyan natin dito ng, for example, CCS. Then dagdag pa tayo ng dalawang college. Copy. So to F3. So be sure lang na yung opening and closing tag ay nakaayos. CCS, CET, CBA. Yan. Save natin. Okay, refresh. So ayan. So hindi pa siya tapos, ano, kasi wala pa naman yung bootstrap classes. So it's just ordinary HTML. Okay. So lagyan na ngayon natin siya ng bootstrap. So ang lalagyan natin ng bootstrap dyan, yun mismong UL. Okay. So ito, lagyan natin ng class. So class equals, so drop down menu. Ayan. So save, then refresh. So ayun. Okay. So nakita nyo, class, ano? So in terms of space, then makakatipid tayo, no? Kasi pwede mo itong lagyan ng, kasi may hyperlink tong tatlong course na to, ito, yung tatlong college na to. Okay. So another, dagdagan pa natin. So para magmukha siyang drop down talaga, so lagyan natin siya nung drop down arrow. So tawag doon carry or caret, no? So dun sa may college part dito, so maglagay ka ng span. So actually span is HTML lang to, no? Span, then para siyang space, ano. Then yung span na yan, lagyan natin ng class equals double quote, then lagyan natin ng caret. Yan. Then let's try if gagana. Tingnan natin kung anong gamit nun, kung tama ba. Ayun. So napapansin nyo, kasi no, nagkaroon siya ng arrow. Ito yan. So para at least yung interface niya, once na makita, alam niya na ito ay drop down or clickable pababa. Okay. So ano pa ba? Another, dagdagan pa natin, lagay tayo class nung drop down header. Then for example, meron ka pang, gusto mo maglagay ng logout link, ano? So ganito gawin natin. So copy ko na lang muna to, then lagyan natin dito, for example, lagyan natin to ng logout. Yan. Then so save. So nagdagdag lang tayo actually ng menu, no? Pero mas maganda, i-separate natin to, then lagyan natin ng header. So dito na lang. Okay, so lagay tayo ng LI, then another LI. So wala ka naman kailangang ilagay ditong content sa LI. So naglagay ka lang dito ng class name, which is yung divider. Okay, so save, refresh. So ayun, nakita nyo na, no? Nagkaroon na siya ng line as divider. Then minsan kasi gusto mo maglagay nung header for the menu. So dito yan, lagay natin. For example, yan. So lagay tayo ng LI ulit. Then LI,
Then, lagay tayo ng, kunwari, meron tayong header. So, lagay natin, for example, exit. Sample lang naman. Then, lagay natin dito is class equals double quote. Then, drop down header. Ayan. So, tingnan natin. Save. Refresh. So, ayun o. Nagkaroon na tayo ng header. Yung exit na yan. Okay? So, para siyang header nga, no? Kung gusto mong lagyan ng header yung bawat menu nung iyong drop down. Okay? So, ano pa ba? So, another. So, okay na ba? May caret na. So, copy lang ulit natin. Ito. So, copy ko na lang itong buong drop down. Okay? So, copy yung drop down. So, dito na lang sa baba. Okay? Yan. So, then, let's try na itong class natin, which is drop down menu. Dagdagan pa natin ng another class, which is drop down dash menu RIGHT. Alright. So, tingnan nga natin. Refresh. So, ito yung kanina. So, ito. Oops, nasa na siya? Ayun. Ang layo. So, para siyang naka-float sa right. Ano? Okay. Yan. Okay, next. Explore naman natin. Lagay natin is copyahin na lang ulit natin or paste na lang ulit natin yung kanina. Okay, ayan. So, yung original natin is the drop down menu pa rin. So, pag sinave natin yan, so, pares lang din yung kanina. So, ang baguhin naman natin, ito. So, kung merong drop down, try nga natin kung merong drop up. Drop up class. Okay? So, ayun. Okay? So, kung gusto mong pataas yung, yung info, so, di gumamit ka ng drop up class. So, yung una kasi, drop down. Itong pangatlo, drop up. So, yan. So, mapapansin mo yung caret niya, pataas din. So, drop up. So, pwede yan. Then, pwede mo siyang ilagay sa right. Okay? So, yan yung gamit nung classes natin para makapag-create tayo ng drop down. So, meron lang tayong kailangan ilagay dyan, So, of course, yung button and UL, then apply yung mga itinuro kong classes. So, makakabuo ka na ng mga drop down menu with divider and page header. Okay? So, continue lang tayo, class, sa activity number. So, continue natin, class, yung ating activity number 2. So, lagay ulit tayo rito ng space. So, mga dalawang space ulit. Break line. Okay. Break lines. Then, lagyan din natin ulit ng so, line break. Or itong line. Okay? Then, gawa pa rin tayo ng another divider for the container. Okay. Lagyan tayo ng class. So, container fluid. Okay. So, paki-double check na lang yung spelling, baka may mga nagkamali akong classes. Yan. So, this time, class, si Bootstrap kasi, meron siyang mga available icons, na pwede mo siyang gamitin by means of classes or class. So, tinatawag natin siyang glyph icons. Okay? So, paki-visit muna yung site na to. Ayan, yung glyphicons.bootstrap.cheatsheets.com. So, doon sa pinaka number sign home. So, ito yung mga available.
na mga icons na pwede natin gamitin, no? So, pwede sa button, sa text box, or sa simpleng text as class, no? So, tatawagin natin siya as class, no? Itong mga icons na to. Okay? So, start tayo dito. Then, pipili tayo ng avail or gusto natin na gamitin na icons. Okay? So, start natin, i-apply natin yung ating glyph icon sa span. So, for example, ayan, span. Then, class name. So, class equals, so, lagay natin glyph icon. Yan. Then, so, yung kasunod niyan, kung ano yung icon na ilalagay natin. So, for example, lagay muna tayo rito ng name. Okay. Oops. So, punta tayo rito. So, let's try itong so, pili lang tayo. So, okay. So, for example, ito, no? Yung trash. O, copyhin ko na lang. Ayan. Okay. So, space dito. Okay. Then, lagay lang natin example, trash can. Sample lang naman. Then, save. Then, refresh. So, ayun. Diba? So, meron akong icon o glyph icon which is yung trash can natin. Ito. Okay? So, another. Try tayo. Ito. Ano pa ba? Sige. So, copyhin na lang natin. At lagyan muna tayo ng break line para bumaba. Okay. So, let's try. Okay. So, pili lang kayo kung anong gusto niyo gamitin. So, etong pencil. Try natin. So, pencil. So, for example, pencil. Ayan. So, ito kung ano lang pwede nyo ilagay dito. Hindi naman kailangan na kung ano yung class nyo rito is ito rin yung name, no? So, label lang naman yan. Okay. So, ayun. Pencil. Okay. So, pwede rin siyang i-apply class sa button. Okay. So, explore natin. So, for example, lagyan tayo ng button. Here, button pa. Then, lagay tayo ng design, ano? So, for example, lagyan natin ng find. Okay. Tapos, class equals to btn. So, lagay natin ano bang attributes. So, for example, success. Okay, success. Save. So, ito na. Meron tayong find. So, lagyan siya natin ng span, no? Para makapag-input tayo ng makapaglagay tayo nung ating glyph icon. Span. Then, class equals. So, the glyph icon. So, the glyph icon. So, lagay tayo. So, ano bang gusto nyong ilagay doon? So, balik ulit tayo dito sa page. So, find. So, saan na ba yung, ito. Yung search, ano? Gamitin natin. Yung icon na to. Yung glyph icon na yan. Okay. Search. So, try nga natin. Kung take effect. Oops. Hindi siya nag-take effect. So, tingnan natin mabuti. So, saan tayo nagkamali? So, So, the span. So, baka ito. Pwede tayo spelling. GLYP. So, glyph icon. Ito pa. GLYP.
LYP, tama na ba? Glip icon. Ayan, so save, refresh. So ayun na siya. Okay? So ganun lang kadali gamitin yung mga Bootstrap Glip icon. So i-apply mo lang siya dun sa HTML elements using yung mga using class, ano. So be sure lang na tama lang yung spelling ng mga classes ninyo, ano, para mag-take effect siya. Okay? So yan yung gamit nung Glip icon natin. So just visit lang yung mga site na to. Kaya ganun lang kadaling mag-insert ng mga icons. So nakakatulong yan for interface, then for the user or pagiging user friendly nung inyong ginagawang applications, ano. So yan yung mga available Glip icons. Then using class name or class, so magagamit mo na siya. So i-apply mo lang siya dun sa yung mga HTML elements. Okay? So, continue pa rin tayo sa activity number 2. So, continue pa rin tayo sa ating tutorial for activity number 2. So, same procedure lang ulit, class, no? Baba lang natin to. Lagyan lang tayo ng break line ulit. So, then, HR. Then, lagay tayo ng div tag for the container. So, container fluid. Oops. Class name. Then, container fluid. Yan. So, yan. The next. So, pakita ko muna ulit or mas elaborate pa natin yung paggamit noong Jumbotron. So, create lang kayo class dyan ng divider or another div tag. So, div. Then, dito sa baba, close natin yung div tag natin. Then, the class name. So, ito ay nagamit na natin nung sa activity 1, ano? So, Jumbotron. So, then, sa Jumbotron, lagay tayo ng heading. So, H1. Okay. Then, lagay tayo rito heading in Jumbotron. Jumbotron class. Okay. Okay. So, let's save. So, ayan na siya. No? So, ayan yung Jumbotron natin, ano? So, naka-shade siya. Then, yung elements natin is meron din siyang space left and right, then up and down. Okay? So, pakita ko sa inyo yung ordinary H1. So, ito. So, heading without, no? Without Jumbotron. Okay. Save. So, as you can see, class, ano, kapag inilagay mo siya, this text both using yung H1, pero once na nilagay mo sa Jumbotron, so mas malaki yung size niya, no? So, ito yung original size niya without Jumbotron, pero nung ginamitan mo siya ng Jumbotron, so mas malaki yung size. Mas nire-resize pa niya, mas ini-enhance pa niya. Okay? So, yan yung gamit nung Jumbotron. So, another, ano tayo rito? Divider. So, pakita ko sa inyo. Divider. So, ito yung mga gagamitin natin kasi sa mga project natin for heading. So, for example, lagay tayo rito. Okay. H1. For example, welcome. Okay. Welcome. Then, dun sa div, so another class na ituro ko sa inyo, itong page header. So, of course, ibig sabihin naman class na to, gamitin mo tong class na to, or maganda siyang gamitin for page header. Yan. Okay.
So, welcome. Okay? So, mapapansin nyo class, H1 din yung ginamit natin, ano? So, yan. So, ang difference, so, nagkakaroon siya ng line. Ito. So, automatic siyang nagkakaroon ng line. So, ito ay ginagamit for page header or page heading ng page, no? So, pwede kang gumamit ng class na page header. Okay? So, next. So, gagamit naman tayo ng class na well. So, for example, paragraph. Okay. Sa paragraph natin siya i-apply. So, lagay natin so, this is the well. Then, lagay tayo ng class equals well. Okay. Then, save. Tingnan natin. Ayun. Okay. So, as you can see class, ano, para din siyang Jumbotron style. Pero ito, mas maliit siya. Ayan, no. Diba? So, mas maliit compared dun sa Jumbotron. So, let's try pa. Lagay pa tayo ng another. Well, copy. Then, so, lagyan siya natin ng size. So, itong isa, lagyan natin ng another class which is well dash sm or small. Tingnan nga natin. Okay, ayun. So, ito yung small. Then, ito yung ordinary well without size. So, ito, palitan natin ito ng size. Well, LG. So, for the large, refresh. Ayun. Small, actually, this is the default for the medium. Then, ito yung large natin. Okay? So, yan yung mga gagamitin natin sa mga susunod nating project kapag natapos na natin yung exploration dito sa mga classes or tools natin. Okay? So, continue pa rin tayo sa activity number 2. More classes pa. So, next is yung paggamit class ng alert. So, yung alert, ginagamit natin para ma-inform yung user. Then, yung alert, syempre, nawawala din siya dapat sa page. Okay? So, dito sa tutorial na to class, gagamit na tayo nung jQuery at saka yung ating JavaScript. Okay? So, gawin natin, lagay muna tayo rito ng HR. Okay. Then, dalawang space. Okay. Yan. Then, lagay tayo ng div tag. So, for the container, so, class is equals to, gamit tayo ng container, fluid pa rin. Yan. Then, lagay tayo class ng divider. So, divider. Okay. Then, for example, lagay tayo ng info. So, ano bang pwede nating i-alert? Okay, for example, record already exist. Ayan. Ayan. Okay, so save natin. Then, tingnan natin. Ayan, so lumabas na siya. So, apply natin ng bootstrap. So, lagay tayo rito ng class equals alert. So, tingnan natin yung alert lang. So, yun o, medyo inayos lang niya. Nagkaroon lang siya ng spacing. Then, alert. So, lagyan natin ng attributes which is alert, danger. Yan. So, let's see. So, ayun na siya. Karoon na siya ng alert. No? Then, so, next is, lagay natin siya class ng href. Href
equals number sign. Then, so para saan tong href? So ito yung magsiserve as clickable natin. Okay? Kasi lalagyan natin siya ng X mark, no? Parang siya yung pinaka-button natin. So dito natin siya ilalagay sa portion na to. Ayan, dito. So lagay muna tayo class ng ito, ampersand ampersand times. So parang ito class yung pinaka line sa ilalim, no? Tingnan natin kung makikita ba natin. Ayun, oops, yan dito. Okay. So mali tayo, hindi siya dollar sign actually. Yan. Then let's try. Ayun, so nakita nyo, no? Meron siyang X na merong nakalagay. Okay. So wait lang class, may nag-text lang. Okay, so wait lang. So yan. So para maging maayos siya, no? So ayusin natin dito sa okay. So lagyan natin ng additional class yung href. So dito lagyan tayo ng class equals close. So try natin. Save, refresh. So kakapasin nyo, nandito na siya. So click natin. Okay, so hindi pa rin siya nako-close. Kasi kailangan natin siya lagyan ng JavaScript. So yan yung mga events, no? So data dismiss. So ito yung function for that JavaScript equals alert. Yan. So tingnan natin. Save. Okay. Oops. Still hindi pa rin siya nagko-close. So bakit? So malamang dito, no? So it's either mali yung path natin or yung version. Okay? Kasi ito, wala tayong naging problema kasi since activity number 1, then yung mga activity natin sa activity ni 2, ito yung ginagamit natin, yung CSS pa lang. But dito sa alert, gumagamit na tayo dito ng jQuery and JavaScript. So try ko to class itong version na to. So jQuery mean.js. So subukan natin to. Okay, so copy ko to. So copy nyo lang yung HTTPS na yan. Then dito sa Google natin, so paste na lang natin. So unahin natin yung jQuery. So try natin tong version na to. Save as. Then jQuery. So i-replace natin na lang to. Yan, itong jQuery na to. Okay. So save natin. Yes, replace na natin. Okay. Then next is yung isa, no? Bootstrap min. Actually, bootstrap min.js yung pinapagamit. So, copy natin. Then, balik tayo dito. Oops. Then, save as. So, 3.4. Let's try. So, itong bootstrap min, ano? So, i-old na lang natin siya. So, bali na-replace na lang natin is yung jQuery. So, para in case na kailanganin natin, pwede natin siyang balikan. So, bootstrap min. Ayan. Okay? Then, balik tayo dito sa natin. So, na-update na natin to, diba? So, bootstrap min yung ginamit. So, saan na ba yan? So, some htdocs. So activity 2. So ito yung in-update natin pero binaka natin as old. Then ito yung na-replace natin on jQuery. So bootstrap.min. Okay. So bootstrap.min.js. Save. So refresh. Testing. Ayun. So, nag-glow siya. Okay?
So, ibig sabihin, yung version siguro natin hindi tama yung combination ng version. Okay? So, nagko-close na siya. So, working na siya, no? So, i-update lang yung jQuery at saka yung bootstrap min.js yung gamitin. Okay? So, balik ulit tayo dito. So, let's try naman na i-copy. So, copy natin. Okay. So, copy. So, paste natin. Okay. Then, isa pa. So, let's try to change naman yung, ano ba yung mga alert natin? Danger. Meron ata yung success. So, pwede natin yung i-update. Okay. So, ano pa ba? Success. Meron din yung warning. Okay. So danger. Okay. Success. Warning. So, let's try. Ano pa ba? So, save. Ayan. So, okay. Close. Refresh. So, ano pa bang pwede natin idagdag? So, maliban dun sa success, so meron tayong danger, success, warning, then, yan. So, okay. So, subukan nga natin success. Yan. So, okay na yan, tatlong yan. So, what if dagdagan pa natin class dito, no? So, for example, dito sa danger, dagdagan natin ng fade in. So, tingnan natin kung magti-take effect ba yan. Refresh. Ayun. So, nakita nyo ba class yung difference nung may fade in? So, ito yung ordinary na walang fade in. Okay? Pero yung may fade in, pagka nag-glow siya, ayun, medyo parang may delay siya ng konti. Diba? So, kung napansin niyo, so, isa pa nga. Okay. So, ito yung may fade in. Okay, wala. Ayan. So, with walang fade in, merong fade in. Ayun. So, kung napansin nyo, mayroon siyang delay ng konti kapag gumamit ka ng fade in class. So, yan yung mga alert na ginagamit, no, kay Bootstrap. So, medyo nagkaroon tayo ng technical problem kasi nga, nag-update tayo. So, i-update nyo lang yung jQuery tsaka yung Bootstrap. So, ito yung link, no. So, sundan nyo lang yung ginawa ko kanina. Okay? So, continue pa rin tayo sa activity number. So, continue lang natin class yung activity 2. So, this time, gamit naman tayo class nung tinatawag ng badge and label, ano, for Bootstrap pa din. Okay? Oops, teka lang. Medyo parang kulang pa to, no? So, dagdagan lang natin to. May another, ano pa yan? Another alert, which is yung info, no? So, danger, success, warning, and info. Okay? So, save, then refresh. So, yung kulay blue. Okay? So, bali, apat yung ating, ano. Ayan. So, continue na ngayon tayo dun sa paggamit ng badge. Okay? So, lagay natin dito HR. Oops. Then, yung ating break. Right, break. Okay. Yan. Then, same pa rin. Lagay tayo dito ng divider. Then, pasok pa rin natin siya sa container class, no? Container
inner fluid pa rin. Okay. Fluid. Yan. So, using badge. So, para saan ba yung ginagamit yung badge? Usually, for small info, for example, may mga messages ka na gustong i-display na kung ilan na yung message na yon. So, pwede tayong gumamit ng badge. So, example tayo. So, for example, gawa tayo rito ng simple href equals, okay, then ka ng number sign, then ito, okay, yan, then dun sa message, for example, lagay tayo ng message 6 or 10. You have a 10 message daw. So, tingnan natin. So, yan. So, gawin natin, lagay tayo ng span dito. Span. Okay. Span. Then, sa loob ng span, maglagay tayo ng class. Ito. So, then, name ng class natin is badge. Okay? So, let's try ang ganyan. Okay. So, ayun. So, yan yung gamit ng badge, So, yun lang siya, So, just nilagay lang niya ng background yung message mo, which is yung 10. Okay? So, dagdagan pa natin. So, copy tayo. Yan. Oops. Then, instead of message, for example, notifications. Yan. You have 30 notifications. So, save. So, yun. So, baba na lang natin ng konti. So, yan. So, yan. So, yan yung gamit nung badge na class. So, next is yung paggamit naman class nung label. So, paano naman yung label? Actually, konting enhancement lang naman din sa text, pero pakita ko na rin, So, for example, gawa tayo nito ng another div for notifications. Pero bago tayo gumawa ng notification class, maliban pala sa href, so pwede ka rin kasing maglagay ng badge doon sa button. So, try muna natin. Nakalimutan ko. Ito. Yan. Button. So, apply natin sa button. Then, so, click to see notifications. Yan. Then, lagay ka ng same pa rin. Lagay ka ng span. Okay. Then, span. Oops. Lagay ka pa rin ng span. Okay. So, muna natin maglagay ng using yan. Then, so, for example, 500 notifications. Then, maglagay tayo ng class, which is yung badge. Yan. Then, design natin ng konti itong button. So, btn, class name first, then btn. So, btn, for example, primary. Yan. So, let's see kung anong kinalabasan. So, ayun.
pwede mong i-apply sa button yung badge. So, ito yung example natin, diba? Okay, mas maganda siyang tingnan. Okay? So, next natin is yung paggamit ng label. So, sample tayo dito. Divider ulit. So, div tag, div. Then, for example, lagay tayo rito ng so, h3 na lang or h3. Then, close natin. h3, for example, for downloads. Oops. Downloads. Yan. Then, lagay tayo ng span. Here. Yan. Then, lagay tayo ng, for example, downloads version 10.1 example natin. Then, dun sa ano natin, sa div class, so para mas maganda, lagyan lang natin siya ng page header. Okay? Then, page header. Oops. Header. Okay? Then, dun sa span, so, lagay tayo ng class equals, lagay natin is yung label. Okay? Then, label, another class to, dalawa. Default. Try natin yung default. Yan. So, let's see. Save. Refresh. So, yan. Yan yung gamit ng label. Okay? So, meron pa tayong nakalimutan. So, yan muna sa ngayon, ano? So, for activity number 2, so, ito na yan. Okay? So, nag-start tayo dun sa image. So, ito. Binok through natin yung mga button, no? So, yung different way paano natin gamitin yung button as navigator. Then, ginroup din natin yan. Nagkaroon tayo ng drop down. So, meron din tayong GIF icon. Okay? Then, yung well, yung jumbotron, yung page header. Okay? Then, yung alert. Gamit tayo ng mga alert. Then, ito yung alert with fade. Ano ito? Ayan. Nag-fade siya. Then, gumamit tayo ng label and yung badge. So, sa ngayon, tapos na tayo sa activity number 2. So, by next meeting or next activity for activity number 3, so, more bootstrap classes pa yung i-explore natin. Okay? So, good luck and see you for the next activity.